Mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay sa kanyang braso. Hindi siya makagalaw. Ibigay mo na, sigaw ng isa sa mga lalaki. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan, ngunit hindi siya papayag. Hindi niya ibibigay ang bagay na pinaghirapan niya. Naramdaman ni Ben ang kamay na humahawak sa kanyang buhok, pilit siyang ibinababa. Sa kanyang harapan, nakita niya ang babae na may hawak na tinapay. Sa akin na yan, sigaw ng babae, habang nakangisi naman ang lalaking humahawak sa kanya. Alam ni Ben na wala siyang laban sa mga ito. Naramdaman ni Chen Yu ang kamay na humahawak sa kanyang buhok, pilit siyang ibinababa sa maruming sahig. Anong karapatan mong nakawin ang mga gamit ko? Sigaw ng lalaki sa kanyang ulo. Pilit niyang inaalis ang kamay nito, ngunit mas malakas ito sa kanya. Alam niyang nasa malaking gulo siya. Biglang sumingit ang boses ng babae dahil dumating na ang apocalypse, at bilang isang babae, kailangan kong mag-imbak ng mga gamit. Dahil may kapangyarihan at impluwensya ako, samantalang isa ka lang hamak na walang kwenta. Kung may bayag ka, bawiin mo sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Chen Yu. Galit at kawalan ng pag-asa ang kanyang naramdaman. Ngunit sa kabila ng lahat, sumigaw si Chen Yu, ibalik mo sa akin. Ngumiti ang babae, may halong pangungutya habang ipinapakita ang tinapay na kinuha niya. Nakita mo yan, ito ang tinatawag na walang kapangyarihang galit. Ani niya, habang nakatayo ng buong pagmamalaki. Walang kakayahan, isa ka lang kaawa-awang mahina. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa sikmura ni Chen Yu. Ang galit na nararamdaman niya ay walang silbi laban sa lakas at kapangyarihan ng mga taong ito. Sa huli, bumagsak si Chen Yu sa lupa, walang malay. Habang nakahiga siya, narinig niya ang lalaki na nagsasalita, isang kaawa-awang talunan na nakatira sa basement. Maging totoo tayo, isa ka lang cannon fodder. Mabuhay ka man o mamatay, isa ka lang stepping stone para sa amin. Narinig din niya ang isa pang lalaki na nagsabi, hey, ang ilang tao ay isinilang lang para maging mga workhorse. Kung ang sipag ay kayang baguhin ang tadhana, hindi ba't ang asno ng nayon ang mamumuno sa mundo? Maya-maya, unti-unting nagkamalay si Chen Yu. Sa kanyang pagdilat, nakita niya ang babae na nakatingin sa kanya. Anong problema? Hindi ka ba masaya? Tanong nito, habang nakangisi. At sa isang iglap, dinaganan ng babae ang ulo ni Chen Yu gamit ang kanyang paa. Sobrang sama, tanggapin mo na lang. Nakita ni Chen Yu ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang bibig habang nakahiga siya sa sahig. Ramdam niya ang buong bigat ng paa ng babae sa kanyang ulo. Patuloy ang pang-iinsulto ng babae. Ang mga talunan na tulad mo ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng Diyosa, sabi nito, habang nakatingin ng may pagkasuklam. Hindi ka nga makabili ng banyo, pero nangangarap kang makipag-date sa isang mayaman, magandang babae. Kahit gusto mo pang maging aso ko, nakakadiri ka pa rin. Lumalim pa ang ngiti ng babae, at may pait na idinagdag, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Pinili na ni ang kapatid ko, tigilan muna ang paghahangad sa mga bagay na hindi sa iyo, o kung hindi, papatayin kita para lang maaliw sila. Sa kabila ng sakit at pagkabigo, sa ilalim ng paa ng babae, nag-alab ang galit sa mga mata ni Chen Yu. Pinilit niyang iangat ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng sugat at determinasyon. Sa kanyang huling lakas, sumigaw siya, Lin Beiwei. Liu Yi, hinding-hindi ko kayo papakawalan. Biglang, may lumitaw na mga screen sa harap ni Chen Yu. Matinding halaga ng paghihiganti ang natukoy, scumbag system, aktibo na. Banibigkis na, matagumpay ang pagbigkis. 9,999,999,999 trilyong scumbag credits, ang naibigay. Maaaring gamitin ng host ang mga credits na ito sa Revenge Mall para gastusin sa mga babae, upang akitin sila. Naguguluhan, napaisip si Chen Yu, scumbag system. May sistema palang ganito sa mundo. Biglang sumulpot ang isa pang screen. Maghintay, gugugol sa mga babae. Neo-8 na nga ako ng ganito, tapos gusto pa rin itong sistema na maging simp ako, at lumabas ang isa pang mensahe, maaaring akitin ng host ang mga gold digger, tapos sampilan sila sa mukha. Ang galit na mabubuo mula sa mga gold digger ay kokonbertahin sa spending credits sa 100 beses na rate, napaisip si Chen Yu. Aakit ba siya ng mga gold digger para maghiganti? O may ibang paraan para gamitin ang sistemang ito? Napaisip si Chen Yu, 100 beses, bigla siyang napangiti. Mukhang may paraan ako para maghiganti ng hindi nagiging simp. Biglang lumabas ang isang screen, dagdag pa, ang lahat ng pagkalugi na naranasan ng host ay pinalitan ng mga katulad na item sa 100 beses na presyo sa merkado at inilagay sa personal na espasyo na regalo ng sistema. Bilang isang bonus para sa baguhan, napaisip si Chen Yu. Personal na espasyo, 100 beses na presyo. Ibig sabihin, yung tinapay na ninakaw sa akin. Sa biglang pagkaisip, napangiti si Chen Yu. May bonus pa pala para sa baguhan. Nagdilim ang mga mata ni Chen Yu, puno ng galit. Lin Beiwei. Bulong niya sa sarili. Lin Beiwei, Liu Yi,
at kayong lahat na nagpahiya sa akin. Ngayon, gagamitin ko ang sistemang ito para wasakin kayong lahat. Habang nakaupo si Chen Yu sa gilid ng kalsada, nag-iisip kung paano sisimulan ang kanyang paghihiganti, biglang may sumigaw sa kanya, "Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Umalis ka nga." Napatingala si Chen Yu. Isang babae, nakasuot ng pulang damit at matataas na sapatos, ang nakatayo sa harap niya, galit na galit. Mukhang isa siyang gold digger. Anong tinitingin-tingin mo? Tandang padamdam, huwag mong subukang magpanggap na nasaktan para makapanloko sa akin. Hindi ako magbibigay kahit isang sentimo, at lalong hindi ako magbibigay ng kahit anong gamit. Tumayo si Chen Yu at humarap sa babae. Sobrang broke. Wala man lang kahit ano. Huwag kang mag-alala. Sa likod ni Chen Yu, may nakatago siyang tinapay. Bigla niyang inilabas ito at iniabot sa babae. Magandang araw ko ngayon, kaya bibigyan kita ng regalo. Kinuha ng babae ang tinapay, naguguluhan. Ha? Lumabas ang isang screen sa harap ni Chen Yu, ang galit ni Chu Yao ay tumaas ng dagdag 3-2, na convert sa 100 beses na rate sa spending balance ng host, current balance, 3,200. Habang nakatayo si Chen Yu, may ngisi sa kanyang mukha at nakatitig sa kanyang kamay na nakakuyom, nasabi niya sa sarili, tunay nga ang sistemang ito. Sa wakas ay mayroon na siyang sistema na makakatulong sa kanya. Hindi pa sapat, tanong ni Chu Yao, bahagyang nakakunot ang noo, ngumiti si Chen Yu at inilapit pa ang mga kahon. Sige na nga, dahil maganda ka, dadagdagan ko pa, bahagyang nagulat si Chu Yao sa sinabi ni Chen Yu, hindi niya inaasahan na bibigyan pa siya nito. Ang laki ng bagahe, mukhang ikahos ang lalaking to, baka ibinigay na niya sa akin lahat ng kanyang panestos. Tandang padamdam panipik, bulong ni Chu Yao sa kanyang sarili, biglang lumitaw ang isang mensahe sa kanyang harapan, nadagdagan ng dagdag 10 ang paghanga ni Chu Yao. Aktibo na ang Goddess Strategy Mode, kasunod nito, isa pang mensahe ang nagpakita, kung pipiliin ng host na suyuan siya, ang pag-abot sa 100 puntos ng paghanga ay ituturing na isang matagumpay na pananakop. Kapag matagumpay na nasakop, lahat ng yaman at kredito na kanyang ginastos ay ganap na ibabalik sa personal na espasyo ng host, habang nakangiti si Chen Yu, naisip niya, mayroon palang side quests ang sistemang ito, sa likod niya, tanong ni Chu Yao, talaga bang para sa akin ang mga panestos na ito? Habang papalayo si Chen Yu, sinabi niya kay Chu Yao, oo. Kung hindi pa sapat, bumalik ka lang para humingi pa pagkatapos mong ubusin, sumagot si Chu Yao, nakatira ako sa basement, unang palapag sa ilalim ng lupa. Sumakay ka ng elevator, kumanan ka, 3 pinto. Huwag kang kakatok sa maling pinto mamayang gabi. Sa isip ni Chu Yao, ang isang mapagbigay na lalaki ay napakagwapo, lumabas ang isang notifikasyon, paghanga ni Chu Yao dagdag 20. Habang papasok ng elevator si Chen Yu, lumabas ang isang notifikasyon, kasalukuyang paghanga, 30. Spending balance, 588. Sa matagumpay na pananakop, makakatanggap ang host ng pribadong balanse na 58,800, dagdag pa rito, may isa pang mensahe na nagsasabing, at lahat ng panestos na ginastos ni Chu Yao ay ganap na ibabalik sa host. Nang makarating si Chen Yu sa harap ng pintuan, nagbunyi siya at sinabing, nice. Sa loob ng elevator, nakatayo si Chen Yu na may kumpiyansa sa sarili. Sa loob ng isang silid, nakayakap ang isang lalaki sa isang babae. Nakatingin si Chen Yu sa camera na may nakakalokong ngiti. Sinabi niya, online na ang ATM. Nakita ng babae si Chen Yu na nakatayo sa elevator. Nagulat siya at sinabing, Chen Yu, paano ka nakarating dito? Tumingin si Chen Yu sa babae na may nakakalokong ngiti at sinabing, ano, nakalock ba ang elevator? Sa harapan ni Chen Yu, nakatayo ang babae kasama ang lalaking nakasuot ng pulang jacket. Sinabi ng lalaki, Chen Yu, alam ko kung ano ang binabalak mo. Hindi mo kayang talunin ang Diyosa, kaya ngayon sinusubukan mong bawiin ang lahat ng ibinigay mo. Baka gusto mong mabayaran para sa trauma mo, di ba? Sumagot si Chen Yu, kahit na sira-sira ang sapatos ko, hindi ako takot masaktan ng paa ko. Galit na galit ang babae at sinabing, Chen Yu, sinisiraan mo lang siya dahil hindi mo siya makuha. Sumagot si Chen Yu, hey, para sa mga A-tier girls, pass ako. Sinabi ng lalaki kay Yi, huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Tingnan natin kung gaano siya katagal magpapanggap na matapang kahit wala siyang resources. Tumingin si Chu Yao, at nagulat, ang lalaking ito ay matagal nang may gusto kay Chu Yao, at lumipat pa siya para sa kanya. Ang lalaking nakapulang blazer ay sinusubukang magpakilala kay Miss Chu Yao. Kasabay nito, nagulat si Liu Yi nang makita si Chen Yu at tinanong niya kung paano ito nakarating doon. Sumagot naman si Chen Yu na sinabi niya kay Liu Yi na hanapin siya ngayong gabi. Mukhang nagkaroon ng hindi inaasahang pagtatagpo at may tensyon sa pagitan ng mga karakter. Si Young Master Lin, ang lalaking may gusto kay Chu Yao, ay labis na nagulat at nagalit. Iniisip niya, ano,
Paano nakilala ng talunan na yun si Magandang Chu? Tandang padamdam. At higit pa rito, ang babaeng kasama niya, si Liu Yi, marahil, ay sinisikap siyang patahimikin o tawagin ang atensyon niya, Young Master Lin. Young Master Lin, si Chen Yu ay nasa isang chibi style na may background na Shiba Inu. Sinasabi niya, hey, ito yung tinatawag nilang isang tapang, habang buhay na pagiging introvert. Sabi ni Chu Yao, kay Chu Yao, umakyat ako para, ay, wala, may inaayos lang akong personal. Gusto niyang magdahilan para makaalis, tanong ni Chu Yao. Palabas na sana ako para mag-restock ng mga kailangan, gusto mo sumama. Sa ibaba, may babala, ilang araw nang nangyayari ang apocalypse. Sobrang taas na ng mga presyo sa labas. Sabi sa taas, ang isang bag ng tinapay na dati ay 8 yuan, ngayon ay 160 na. Tapos si Chen Yu ay nag-iisip, bakit magsasayang ng pera ng ganyan? May nagsabi, kung hindi mo kaya, aminin mo na lang, huwag kang magpanggap na matipid at matalino. Sabi ni Chen Yu kay Liu Yi, sinabi ko na sayo, kung kulang ang pera mo, kunin mo na lang sa akin. Delikado sa babae na lumabas ng mag-isa. Mukhang nagulat si Liu Yi sa sinabi ni Chen Yu. Sa likod, gulat din ang reaksyon ng ibang tao. Saan ka kumuha ng ganung karaming pagkain? May isang lalaki na nag-aalok ng lollipop bilang gantimpala kung magpapakita ulit ng flirty attitude. Tumataas din ang rage level ni Liu Yi ng dagdag 113. Kinu-question ni Chen Yu si Liu Yi kung bakit hindi siya marunong makipagtalo gayong isa siyang top student sa broadcasting department. Ipinapahiwatig din na baka ang talento lang niya ay magpanggap na sweet sa hating gabi at magpasalamat sa kanyang number 1 gifter. Galit na galit si Liu Yi kay Chen Yu at tinawag siyang loser dahil pinahiya siya nito. Tumaas ang kanyang rage level sa dagdag 278. Sinabi ni Chen Yu na mahina ang mental resilience ni Liu Yi. Dito na raw titira si Liu Yi sa bahay niya dahil kailangan niya ng bodyguard ngayong may apocalypse. Papayag naman si Liu Yi, pero kailangan niya ng sariling espasyo at tahimik dahil mahimbing siyang matulog. Perpekto raw dahil kailangan ni Chen Yu ng babae para tumaas ang kanyang credit limit, at kailangan naman ni Liu Yi ng ligtas na lugar sa panahon ng apocalypse. Nagulat yung lalaki at nagtanong kung bakit nagiging mapili pa si Chu Yao, sumigaw naman si Liu Yi ng Chen Yu. Panipituldok. Ang rage level ni Liu Yi ay dagdag 511. Ang total rage na nabuo ay 1036, na kinonvert sa 100x multiplier sa credit limit ng host. Ang current credit limit ay 106,800. Ang favorability ni Chu Yao ay dagdag 20, kaya ang current favorability ay 50. Ang total spending ay 1132. Kapag nagtagumpay ang romance, makakatanggap ang host ng 113,200 private credit limit at makukuha ang lahat ng resources na ginastos ni Chu Yao. Sabi ni Chen Yu, nagsisimula pa lang daw siya pero lagpas 200k na ang assets niya, at nakakamangha raw ito. Tinanong ni Chu Yao kung may magic ba si Chen Yu, o kung paano siya nakakapaglabas ng maraming pagkain mula sa manipis na hangin. Sumagot naman si Chen Yu na mag-assume na lang daw na meron siyang magic, at sinabi rin na lagi siyang tumutupad sa kanyang mga salita. Tinanong ni Chu Yao si Chen Yu kung sinasadya ba nitong maging mabait sa kanya, at kung kaya ba nito ginagawa yun ay dahil gusto siya nito. Sumagot naman si Chen Yu ng, if I said no, would you believe me? Panipituldok. Sinabi ni Chu Yao na hindi siya maniniwala, maliban na lang kung diretsahan siyang i-reject ni Chen Yu. Sinabi ni Chen Yu na nagugutom siya at magluto raw sila. Sinabi ni Chu Yao na nagulat siya dahil nakayanin ni Chen Yu na pigilan ang kanyang temptation. Para kay Chu Yao, mas nagiging interesting si Chen Yu sa kanya. Nakakuha raw siya ng favorability na 50 at handa na raw si Chu Yao. Natatakot daw siya sa Biomutant Queens. Buti na lang daw at nagpigil siya. Breaking news, may matinding cold wave na tatama ngayong gabi. Bababa ang temperatura below freezing, kasama ng malakas na hangin at malakas na ulan. Mga mamamayan, mag-ingat po kayo. Sa pagdating ng apocalypse, hindi maiiwasan ang extreme weather. Ang susunod na mangyayari ay power outages, communication breakdowns, mapuputol ang tubig, kuryente, at gas, mutations of species. Sa itaas na panel, mayroong lababo na may mga kamatis sa loob. Sa ibabang panel, nakatingala si Chen Yu na may hawak na kutsilyo. Mukhang walang ilaw. Nagtataka si Chu Yao kung bakit nawalan sila ng kuryente gayong hindi pa naman tumatama ang cold wave. Sumisigaw ang isang tao sa labas ng pinto na buksan ang pinto dahil may nagaganap na neighborhood committee routine inspection. Sinabi ni Chu Yao na maghintay muna ng 1 segundo. Nagtataka si Chu Yao kung bakit nag-iinspeksyon ng neighborhood committee gayong ginagawa naman nila ito buwan-buwan. Sumagot naman si Chen Yu na buwan-buwan nga silang dumadalaw, pero wala pang ang kalahating buwan mula noong huli silang dumalaw.
Nag-iisip si Chu Yao na baka nag-iinspeksyon ng neighborhood committee dahil sa water at power outage. Baka raw naghahanap sila ng illegal appliances. Sumagot naman si Chen Yu na nagtatanong kung ano raw akala ni Chu Yao, college dorm ba raw ang tinitirahan nila. Galit si Chu Yao, rage level dagdag 1-3, kaya't nag-convert ito sa 1,300 private credit. Ang current limit niya ay 108,100. Sabi ni Chen Yu, dahil may water at power outage sa mga residential buildings, dapat property management ang nag-check, hindi ang neighborhood committee. Sumisigaw ang isang tao sa labas ng pinto na narinig niya raw na may nag-uusap sa loob at pinagbubuksan na sila ng pinto. Nakatago naman ni Chen Yu ang kutsilyo sa likod niya. May 3 tao sa labas ng pinto, na mukhang walang gagawing mabuti dahil sa mga mukha ng mga ito. Sabi ni Chen Yu, sorry, medyo improper ang relasyon namin. Hindi convenient na buksan ang pinto, baka pwede sa next house na lang kayo mag-try. Gulat naman si Chu Yao sa sinabi niya, hindi raw talaga kayang tiisin ng human nature ang pagsubok. Hindi pa raw nagsisimula ang natural disaster, pero heto na ang man-made one. Sabi ng isa sa mga lalaki, wala akong pakialam kung anong klaseng relasyon meron kayo. Ang routine inspection ay nangangahulugang buksan niyo ang pinto. Sabi naman ng isa pang lalaki, mga kabataan ngayon, wala na talagang pakialam sa itsura. Ha, sabi naman ng isa pang lalaki, may dahilan na kami ngayon para maniwala na ang water at power outage sa building na ito ay dahil sa inyong dalawa. Galit na sinabi ni Chu Yao kay Chen Yu na kumalma, at tinanong niya kung gusto na nitong bumalik sa kulungan matapos makalabas ng mahigit 10 taon. Mas marami ka pang nonsense kaysa sa akin. Sabi ni Chen Yu kay Chu Yao na tumayo sa likod niya, at ayaw niyang masaktan si Chu Yao nang hindi sinasadya. Hindi raw inaasahan ni Chu Yao na hindi lang generous si Chen Yu, kundi pinoprotektahan pa siya nang hindi iniisip ang sarili niyang kaligtasan. Kung masaktan siya, sino ang gagamitin ko para i-boost ang credit ko? Tumataas ang favorability ni Chu Yao ng dagdag 1-0, at 6 na ang current favorability niya. Tanong ni Chen Yu, tumaas ang favorability niya dahil doon. Kung magluluto ako ng meal, magtatapon ba siya ng sarili niya sa akin? May 3 lalaki sa labas ng pinto, at sinipa ng babae ang pinto. Nakatayo naman si Chen Yu sa harap ni Chu Yao na may hawak na kutsilyo. Sabi ni Chen Yu, hindi pa rin sila natakot. Mukhang magiging tricky ito. Nakatayo naman si Chu Yao sa tabi niya. Nakita ng mga lalaki ang pagkain at nagsabi ng pagkain. Tingnan nyo, ang daming pagkain. Sabi naman ng isa, akin na yan. Akin lahat. Sabi naman ng isa, sa mga supply na to, may pag-asa tayong mabuhay. Makikita sa larawan ng iba't ibang kahon ng pagkain at isang bote ng inumin na nakapatong sa isang mesa. May disenyo ng burger ang isang kahon. Sabi ng isa, pasensya na, may namatay sa pamilya. Mga alay yan, gusto nyong kunin ang pagkain na para sa mga patay. Sumagot naman ang isa, kung alala nyo masyado ang mga patay, bakit hindi na lang kayo sumama sa kanila? Sabi ko para yan sa mga patay. Makikita sa larawan si Chen Yu na may hawak na malaking kutsilyo o cleaver, at tila sinasaksak niya ang taong kulot ang buhok. Mukhang mabilis at marahas ang galaw. Makikita sa larawan ang iba't ibang reaksyon ng mga karakter. Sa itaas, ang 2 lalaki ay gulat na gulat. Si Chu Yao naman ay natatakpan ng bibig, mukhang kinakabahan o nagulat din. Sa ibaba, ang babaeng kulot ang buhok ay mukhang natatakot at umaatres. Kung gusto nyo talaga yan, mamatay kayo para dyan. Damn it! Sigaw ng isang lalaking may mahabang buhok, habang ang kasama niyang nakasombrero ay sumisigaw ng, patayin siya. Pareho silang may hawak na kutsilyo at may bahid ng dugo ang kanilang mga damit. Sa ibaba, makikita ang isang taong nakahandusay sa sahig. Sabi ng isang karakter, pasensya na, mga kuya. Sa inyo na ang lahat ng pagkain ito. Habang ang isa naman ay nagmamakaawa, maawa na po kayo sa amin at hayaan nyo na kaming umalis. Sabi ng isang karakter, at least alam nyo ang lugar nyo. Habang ang isa naman ay sinasabing, ingat mga kuya. Tambay kayo minsan kung libre kayo. Sabi ng lalaking may mahabang buhok, tara na. Nakangisi naman si Chen Yu sa likod. Ang lalaking nakasombrero ay tahimik lang. Nakataas ang kutsilyo ni Chen Yu, handang sumaksak. Nakangisi naman ang lalaking may mahabang buhok, habang gulat na gulat ang lalaking nakasombrero. Sumisigaw ang babae sa larawan. Mukhang natatakot siya sa isang bagay. Sa larawan, may isang lalaking nakasombrero na sumisigaw ng, "You little punk, you dare to play US." Tandang padamdam panipik, habang si Chen Yu naman ay umiiwas sa atake. Sabi ni Chen Yu, kuya, patay na silang lahat. Ibig sabihin ba nun, atin na ang lahat ng pagkain? Habang nakaluhod naman ang babae at nagsasabing, sa galit na ekspresyon, sinabi ng lalaking nakasombrero, akin ang lahat ng pagkain ito. Sabay sigaw ng, tumahimik ka. Huwag mong akalaing mahuhulog ulit ako sa mga kalokohan mo.
Sabi ni Chen Yu, nagising ako sa isang kapangyarihan, kaya kung lumikha ng pagkain mula sa hangin. Sisigat na sana ang lalaking nakasombrero ng, hayop ka. Sinasaksak ni Chen Yu ang lalaking nakasombrero at sinasabing, idiot. Nagpabiye ka, sa larawan, nakaupo sa sahig ang babae at sinasabing, na naman. Nakaluhod si Chen Yu sa tabi ng mga patay at pinupunasan ang kanyang kutsilyo. Sabi niya, tumigil ka sa pagyak. Kung gusto mong sumigaw, gawin mo sa gabi. Tanong naman ng babae, anong binubulungan mo? Ipinapakita na ang galit ni Chu Yao ay tumaas ng dagdag 1.5. Na-convert ito sa 1,500 private credit. Ang kasalukuyang limit ay 109,600. Sabi ni Chen Yu, sa ngayon, pagkain lang at mga gamit para sa babae ang nabili ko, siguro hindi pwedeng ibahagi, di ba? Ipinapakita rin sa larawan na kung pipiliin ng host na magbahagi, kalahati ng halaga ng item ay ibabawas sa kanyang credit. Nag-aalala ang babae dahil pinatay nila ang mga taga-barangay, pero sabi ni Chen Yu, wala nang pakialam ang mga tao sa batas dahil apocalypse na. Ipinapakita sa larawan na handa nang pumasok sina Chen Yu at ang iba pa. May sinasabi sila na, kami ay